So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo ng kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, bumagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start mga kababayan, well, syempre, alam niyo na po na kung saan i-check muna natin dito kung sino po yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At dito sa listahan mga kababayan, naunguna po si Robel Ferrer Official, nandiyan rin po si Shane Sibal, Amy Joaquin, Army Lagaso, and Divina Dicuatin. Pasalamatan rin po natin ang ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fizz Calante, Russell de Roel, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. I-greet po natin ang happy birthday si Ma Maria Lourdes A. Chan. That is greetings from Banje Atienza. And also happy birthday kay Sir Reynaldo Cervantes. That is greetings from KJ2 Cervantes TV. And also congratulate po natin kasi nag-celebrate po ng 32nd anniversary si Sir Leonardo Manansala at saka ang kanyang asawa makabayan. Again, congratulations po. At syempre, i-greet po natin ating mga early birds. Nandyan po si Sir Virgilio Villanueva, Maite Baisa, Rose Guevara. Kasama rin po natin si Chloe Braganza, Elizabeth Habihan, Kimi. Nandyan rin po si Noel Narcida, Mariola Marcelo, Florifigo Mapak, Mary Jane Tan, Eloisa Villanueva na nandyan sa Hong Kong, Jobe Montero, and si Fireball. Well, siya nga pala makaabayan. Yan pong, yung pong nabanggit natin na isa pong ating channel member na si Beloved Ryan, siya po ay isang vlogger makaabayan. Kung gusto niyo po na ng content na lifestyle vlogging, well, pwede niyo pong bisitahin po si Beloved Ryan. Palagi po siyang nag-vlog makaabayan. Okay? Again, ang pangalan po ng kanyang channel is Beloved Ryan or Ryan po. Okay? So anyways makaabayan, isa po sa ating pag-uusapan ng araw, ito pong fake news na ipinakalat po ni Attorney Harry Roque yung tungkol po doon sa Davao Task Force makaabayan na sabi niya, according lang sa kanyang source, ay ito daw ay bubuwagin na or i-disband makaabayan. Alam nyo, napakalat kasi niyan itong si Harry Roque kasi nga panic mode na sila ngayon makaabayan. And of course, ito rin pong si PRRD na stress na insomnia na, hindi na nakatulog, kaya tumawag ko ito doon po kay Attorney Harry Roque kasi according po kay Digong Makaabayan, nakahanda na daw yung warrant of arrest at saka malapit na siyang dadamputin. So pati rin po itong si Harry Roque na nagpanik rin po kaya nagpalabas siya ng fake news. Pero according po kay Harry Roque na pumunta daw si General Browner doon sa Mindanao Makaabayan para daw i-dismantle yung Davao Task Force. Sino ba yung Davao Task Force, Sir Ivan? Well, sila po yung mga yung 700 po na mga sundalo makaabayan na kung saan according po sa ating information, sila po ay loyal dito sa mga Duterte. So itong Davao Task Force na to na 700 po lahat ng mga sundalo, sila po ay nagbabadlay dito tungkol po ito sa mga kung mayroong threats po ng mga terorista na pupunta dyan sa Mindanao Makaabayan, magasik po ng mga kabulustugan, nandyan po yung Davao Task Force. So according po dito ni Atty. Harry Roque, yan daw ay i-dismantle po ng gobyerno natin, ng AFP, para daw freely pupuntahan na daw doon si FPRD para po dadamputin makaabayan kasi nga nakahanda na daw yung warrant of arrest. Pero nagsalita na po dito yung AFP makaabayan at napahiya dito itong si Attorney Harry Roque. Mamaya pag-usapan natin yan kasi nga si Roque makaabayan, meron siyang follow-up rin po na vlog na kung saan, di ba kapag sabihin natin dito na ICC, di ba mapatanong tayo kung sino ba yung mga complainants dyan. Ang una nating maisip makaabayan, di ba si Trillanes?
Trillanes. Kasi sinabi rin po yan ni Trillanes mga kababayan na isa rin po siya doon sa tumulong po sa ICC, and I'm not sure kung siya ba ito'y complainant po ng ICC mga kababayan. Yan po ang binanggit ni Atty. Harry Roque na si Trillanes kaagad ang kanilang sentro po na binanggit na siya daw yun ang complainant ng ICC. Pero alam niyo ba mga kababayan, meron pong discovery po si Sir Ivan na isang interview, at doon po sa isang interviewer biglang nadulas mga kababayan, at doon ko nalaman na siya pala ay isa rin po sa complainant, kung isa man siya o baka siya talaga yung main principal na complainant po sa ACC mga kababayan, or ICC nga pala. Doon ko nalaman mismo sa kanilang interview. Pero yung in-interview po na isang individual, hindi niya sinagot yung mga kababayan, pero nabanggit na ng host. Mamaya papakita natin yan, at saka pag-uusapan rin po natin mga kababayan at i-debug natin itong ipinakalat po na panggagatong po at paninira po ng isang alipores ni Hitad mga kababayan. Ito po tungkol sa Kadiwa Store. Yung Kadiwa Store, hinanap niya mga kababayan. Ang problema kasi dito ng kanyang post, sinakyan kasi ito ng mga Tay Marcos, ng mga DBS na mga supporter o mga vlogger. Yung DBS, yung Duterte, bangag vloggers mga kababayan, sinakyan nila. Itong tungkol po sa Kadiwa Store, sinisiraan ngayon ng alipores po ni Hitan kasi nga hinahanap nila, hindi na nila makita mga kababayan. Mamaya, sasampalin natin ang ebidensya at talagang kukurtin natin mga kababayan. Okay? At syempre, pag-usapan din po natin yung nangyaring hearing doon sa Senado tungkol po doon sa amnesty mga kababayan. Kung meron pong rebelde at saka or yung member po ng CPP-NPA na magbalik loob po sa gobyerno natin at saka mag-surrender mga kababayan, di ba meron pong programa ang DND or yung AFP, ang ating military, na bibigyan sila dito ng financial assistance na worth 100,000 yung decommission mga kababayan. So yan po yung napag-usapan doon sa Senado na kung saan nagkabanggaan dito at talagang napakainit po na sagutan ni Senator Raffy Tulfo at saka ni Secretary Galvez mga kababayan. Napakagrabe talaga at talagang napakainit po ng tension, pati nga yung mukha doon ni Jingo Estrada at saka ni Senator Amy Marcos mga kababayan, hindi na madrawing. Talagang natakot talaga kasi nga hindi po nagpapatinag ito pong Secretary Galvez doon po sa mga tanong ni Senator Raffy Tulfo, kasi nga yung style po ni Senator Raffy Tulfo parang inukusahan niya dito na meron na nangyari na corruption mga kababayan. Kaya nga talagang nagalit po si Secretary Galvez. So mamaya pag-usapan natin yan, at syempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, kakumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kakumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How to mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much to the mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan ko, meron na pong konting favor si Sir Ivan. Sana po sa ating mga new subscribers dito, or yung lalong-lalo na yung mga solid natin dito na mga viewers mga kababayan, please kahit konti man lang, hindi natin escape ang ating advertisements. Okay? So diyan na po kasi magkakasweldo si Sir Ivan mga kababayan. Honest naman po si Sir Ivan, diyan po kung hindi niyo po panonoorin ang ating advertisements dito, hindi po magkakasweldo si Sir Ivan. Okay? So kahit konti man lang, panoorin po natin ating advertisements. Okay? So anyways, doon sa mga mainit na mga balita at kamaritisan po ng alipores ni Hitad mga kababayan, dito muna tayo sa good news. Okay? Na kung saan ipapakita ko sa inyo dito mga kababayan, kasi nga yung inflation rate sa Pilipinas mas bumaba pa mga kababayan. Alam nyo ba? Yung inflation rate po sa Pilipinas sa month of January 2024 is 2.8% mga kababayan. Mas bumaba pa. Ang ibig sabihin
sabihin, hindi po tumaas ang ibang mga presyo dyan na bilihin sa Pilipinas. At maganda rin po niya makabayan kapag ma-maintain ho yan ng Pilipinas, ang ganun po nga na percentage ng inflation sa Pilipinas, may chance talaga at malaking chance po ang Pilipinas, mas bababa pa ang bilihin po, ang presyo ng bilihin dyan sa Pilipinas. At syempre, isahin ko lang po makabayan, which means itong balita na ito, ipapakita ko sa inyo na video, ito po dito natin makikita yung trust rating ni PBBM, yung latest po. Pati po yung trust rating sa Marcos administration at saka yung performance po ni PBBM. And for more details, let's watch this. Mayorya ng mga Pilipino ang tiwala pa rin sa pamamalakad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong December 10 hanggang 14, 76% ng mga Pilipino ang tiwala pa rin sa administrasyon. 8% ang wala ng tiwala at 17% ang walang desisyon. Mas mataas ng 3 puntos ang nasabing survey kumpara noong nakaraang quarter. Tumaas naman ang nakuhang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. mula sa National Capital Region, Balance Luzon at Visayas, pero bumaba mula sa Mindanao. Kontento ang nakararaming Pilipino sa pamamalakad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Okta Research. Si Rod Lagusad sa report. Magdadalawang taon na mula nang maupo ang kasalukuyang administrasyon. Kumusta kaya ang tingin ng publiko dito? Ayon sa pinakauling survey ng Okta Research na isinagawa noong December 10 hanggang 14, nasa 59% ng adult Filipinos ang kontento sa pamamalakad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula dito, 8% ang very satisfied, habang 51% ang somewhat satisfied. Para kay Gloria, okay naman anya ang pamamahala ng administrasyon ngayon. Parang okay naman siya sa kanilang tungkulin na mayroon naman siyang ginagawa. Nagagawa naman po niya. Yan lang ang masasabi ko lang. Dagdag ni Gloria, hilingin na magpatuloy pa ito. Para naman kay Sigleserio, masasabi niyang okay din ang pamamahala ng administrasyong Marcos. Okay pamalakat ni Presidente BBM, okay yun. Wala naman problema yun. Okay naman, satisfied naman ako sa ginagawa ni BBM. Kaugnay nito, nasa 24% ang nagsabi na can't say if satisfied or dissatisfied. Nasa 11% ang somewhat dissatisfied, 3% ang very dissatisfied, 2% ang hindi alam at wala namang tumangging sagutin ang tanong sa survey. Habang naitalang 59% noong Disyembre na kontento sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon ay tumaas, kumpara sa 56% na naitala noong nakaraang Oktubre. Ang naturang pagtaas ng 3 percentage point ay ang unang pagtaas na nakita sa performance rating ng kasalukuyang administrasyon mula noong October 2022. Pero tumaas ng bahagya sa 1% ang hindi kontento sa administrasyon nitong nakaraang Disyembre. Base pa rin sa datos ng Okta Research, tumaas ang performance rating ng kasalukuyang administrasyon sa lahat ng socio-economic classes, maliban sa Class E, kung saan bumaba ito ng nasa 19%. Habang nakapagtala naman ang Class ABC ng pagtaas ng performance rating ng administrasyon sa 11 percentage points. Pinagtibay ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration at Department of Trade and Industry ang kanilang pagtutulungan para maging abot kaya ang presyo ng bigas sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding kung saan target na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Integrated Rice Supply Chain Development Program. Sa ilalim nito, gagawing mas mabilis ang rice supply chain mula sa produksyon patungo sa merkado. Sa pamamagitan aniya nito, inaasahang mababawasan ang gasto sa biyahe, lalaki ang kita ng mga magsasaka at magiging abot kaya ito sa mga mamimili. Tutulong din ang ahensya na ma-connect ang mga magsaka sa institutional buyers sa ilalim ng Rice to Rice PH Business to Business Platform. Ang mga hakbang na ito ay alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mura at accessible ang mga pagkain ng mga Pilipino. Puspusan na ang ginagawang hakbang ng Social Housing Finance Corporation sa ilalim ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD upang makapagbigay ng abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni SHFC President and CEO Federico Lacsa na target nilang mapunan ang 6.5 million backlog sa pabahay.
Dagdag niya, nasa 400,000 na abot kayang pabahay ang inaasang may pagkakaloob ngayong taon. Matagpuan ang mga ito sa Pampanga, Davao City at Misamis Oriental. Ginagawa ang nasabing proyekto sa ilalim ng 4PH na isa sa mga flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paliwanag pa ni Laksa, hindi na kailangang lumayo pa ang mga gustong magkabahay dahil tinatayo ang mga ito sa highly urbanized areas. Maliban dito, isa rin sa plano ng Pangulo ang pagtatayo ng township projects kung saan kompleto na ang amenities. Ang kaibaan din ng programang ito is that hindi natin po linalayo yung mga beneficiaries natin. Ayaw natin yung nililipat natin din sa malalayo na wala naman silang trabahong makikita. So, ito po ay nandyan lamang sa mga highly urbanized areas. Naitala na ng bansa ang pinakamabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o ang inflation mula noong October 2020. Ito ay matapos pumalo lamang sa 2.8% ang inflation nitong Enero. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla, live. Yes, Angelique, bumagal sa 2.8% ang inflation rate ng ating bansa nakaraang buwan, Enero 2024. Mas mababa ito kumpara sa 3.9% noong Disyembre nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakaambag dito ang pagdapa ng presyo ng mga pagkain at inuming walang alkohol, tulad na lamang ng gulay, karneng manok, isda, mantika at asukal. Nagmura rin ang renta sa bahay, singil sa tubig, kuryente at transportasyon. Pero bumulusok man ang presyo ng maraming bilihin. Naitala naman ang JIRIC ang pinakamataas sa inflation sa bigas sa nakalipas na 14 na taon. Kung ikukumpara nga nitong Enero 2023, tumaas ang 10 piso ang kada kilo ng bigas. Naramdaman nila ng pinakamahirap na Pilipino ayon mismo sa PSA. Well, the headline inflation is 2.8%. The inflation rate of the bottom 30% is 3.6%. Medyo malaki yung consumption nila sa bigas. Ang kanilang basket, ang weight ng rice ay nasa 17.8%. No? So substantial, close to 20%, parang close to one-fifth of their consumption is rice. So doon natin nakikita na talagang malaki yung impact sa kanila. Inaasahan ng PSA na magpapatuloy ang mataas na presyo ng bigas hanggang Hulyo. Ipinaliwanag naman ng Department of Agriculture na ang paglobo ng presyo ng bigas ay dahil sa pagsampa ng world market price. Nag-iimba kasi ng bigas ang maraming bansa bilang paghahanda sa El Nino. Pero tiwala ang DA na unti-unting hukupa ang mataas sa presyo dahil sa paparating na lokal na supply, idagdag pa ang papasok na imported rice. Ang maganda kasi ngayon, nag-start na uli yung harvest, di ba? And then March, April, magpipik yan. So we can expect na medyo bababa rin ang konti yung presyohan natin pagdating ng harvest season. Commit ang Vietnam doon sa biyahe ni Presidente at saka ni Secretary. They committed at least 2.5 million metric tons kahit may El Nino, kahit merong ibang calamity. They committed that volume. So assured tayo at sa harap ng banta ng El Nino, tiniyak ng National Economic and Development Authority ang pagtutok ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook sa presyo ng bigas at iba pang produkto para matiyak na sapat ang supply at abot kaya ang mga bilihin. Inaasahan ng NEDA na makatutulong ang pagbuhay sa Task Force El Nino upang masiguro ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente. Pinalawig na rin ang mas mababang taripa sa baboy, mais at bigas. Samantalang mula sa 30,000, itinaas sa 300,000 ang mga benepisyaryo ng food stamp program ng DSWD na target mabenepisyohan ang mga apektado ng El Nino. Samantala, positibo ang PSA na magpapatuloy ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod pang buwan. A number of items are either negative or having negative inflation or going down. Yung mga items na lang, of course, yung bigas na
expectation dito continues pa in the next few months na mataas yung inflation. So while the general trend na nakikita namin is that it's going down, may mga threats tayo of course from because may rise kasi yun yung malaki yung weight. And if there are movements in the other commodity items, so right now what we're seeing is that the overall direction is that it's going down. Sa ngayon, Angelic, ang 2.8% na inflation rate ay pasok sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.8% hanggang 3.6%. Angelic? Clay, sa ibang produkto naman, anong nakikita ng Department of Agriculture sa trend ng mga presyo nito? Angelic, nakikita ng Department of Agriculture na kung hindi man tuluyang bababa ay mag-stabilize ang presyo ng iba pang bilihin gaya na lamang ng gulay, isda at mga karne. Angelic? Okay ba mga kaabayan? Kung nagustuhan niyo ang ating good news ngayong araw, please please like naman sa ating video, okay? So bali inisa ko lang lahat mga kaabayan para ditso-ditsuhan na tayo. At para din po malaman dito ng mga haters natin na tinatrabaho po ng gobyerno natin yung mga issue dyan sa Pilipinas, yung at para po mababa yung presyo at para po sufficient tayo sa ating needs dyan sa Pilipinas mga kaabayan. Okay ba? Para alam rin po nila. Kasi nga, ang iba kasi mga kaabayan ayaw lang panoorin yung mga good news. So dito, before tayo, dito po sa ating channel, before tayo punta doon sa mga kamaritisan po, papakita muna natin yung mga good news para alam nila yung programa at yung mga tinatrabaho po ng gobyerno natin. Okay? So doon po sa number po ng inflation mga kaabayan, di ba 2.8% po. Kung yan po ay, siyempre, hindi naman yan maintindihan po ng karaniwang tao, makababayan natin, kasi nga, it's just a number. Pero kapag patuloy-tuloy kasi mga kaabayan, tuloy-tuloy po in how many months, yung ganun po na number na inflation, aasahan natin na bababa talaga yung presyo ng bilihin natin dyan sa Pilipinas. Hindi lang maintindihan yung 2.8% na yan kasi guys, just a number, pero magre-reflect ho yan at saka mag-convert ho yan in the following months kapag ma-maintain ho yan makaabayan. Okay ba? So, naintindihan naman natin mga haters. So, doon po sa performance ng Marcos administration, pati po sa trust rating ng PBM, well, itatanong ko na po dito. Aside po sa ginawa na rating or survey ng Okta Research, itatanong ko dito kung sakali kayo po ang mag-grado po ni PBM, pati rin po sa Marcos administration, ano ba ang i-grado natin makaabayan? So kung ano ating i-grado, please i-comment nyo dyan sa baba. Okay? So of course makaabayan, jump na tayo sa ating next topic. Dito tayo sa isang kabulastugan na ginawa po ng Alipores ni Hitad. Ito pong si Pibos Cunanan makaabayan. Kasi nga si Pibos, hinanap niya yung Kadiwa stores. At para klaro po sa kanyang sinasabi dito, well, babasahin natin makaabayan. Sabi kasi ni Peebles, anong nangyari sa Kadiwa Center? Bakit nawala? Pakisagot, yung pinakamatalinong BBM vlogger ang gusto kong sumagot, ayoko sa mga imi-imi lang ha, sagot. So kilala man natin si Pibos mga kahabayan. Di ba siya po yung laging kinukunan dito ng informations ni Hitad or nagbibigay po ng informations ni Hitad. Yan po kasi isang rabid po na anti-Marcos na ngayon mga kahabayan. Di ba noon itong si Pibos ay suportado niya yung mga Marcos, pero sinakyalan niya kasi nga para makuha sa dito ng engagement, para makuha sa dito ng mga followers. So ngayon, naghanap siya or hinanap niya saan daw yung Kadiwa stores at gusto niya ang sasagot makaabayan yung dang pinakamatalinong vlogger daw ng Marcos administration. Okay? So ito lang po ang sagot ko kay Pibos. Bakit pa siya maghanap doon sa pinakamatalinong vlogger ang sasagot sa kanya makaabayan? Kung doon siya sa matalinong vlogger, well, talagang pupulbusin siya sa kakahiyan makaabayan. Bakit? Well, dito lang siya ka Sir Ivan. Kasi nga, si Sir Ivan, Pibos, makinig, kang bakla ka. Kung in terms po sa intellect, well, I admit lang makaabayan, hindi po matalino si Sir Ivan. Totoo naman talaga yan, di ba? Napapansin niya mga kaabayan na hindi po technical mag-present po ng topic si Sir Ivan dito. Technical meaning yung merong babasahin dito ng mga informations at maraming may present po ng mga ebidensya, yung mga screenshots makaabayan. At saka, ang technical kasi ng mga vloggers, matagal kasi sila matapos makaabayan kasi nga napaka-busisi nila na mag-present po ng isang topic. Hindi po ganun si Sir Ivan. Di ba? Pakunti-kunti lang, pitik-pitik lang, at saka mang-inis.
Yan lang po ang specialty ni Sir Ivan, manginis at saka magbigay po ito ng stress sa ibang mga salot ng lipo na makabayan. I admit, hindi po talagang matalino na vlogger si Sir Ivan. Nasa mababang level lang po, Pebbles, si Sir Ivan. Nasa pinakamababang level po na mga vlogger ang aking intellect. Pero kayang-kaya kitang sagutin po dyan sa tanong mo. Okay? So dahil nga ikaw po, kasi nga ang problema ito makabayan, nirepost kasi ito na mga DBS na mga supporter, mga bangag talaga na mga tanga po na mga followers makabayan ni Pebbles, pati po dun sa mga, alam nyo na po, sa kabilang kampo, hinanap nila at saka nakalagay kasi doon sa baba makabayan, sabi na, o tingnan nyo, talagang loko-loko na ngayon ang gobyerno natin, nakalitsi-litsi na, hindi nagtrabaho daw yung gobyerno natin at lagi daw bangag si PBM. Kahit talagang binasa ko sa baba makabayan, wala kong nakitang parang pabor kay PBM Tsaka ayaw nga ipakita dito, pangit basahin kasi, alam naman po, balwarte nila po doon sa mga anti-Marcos. So expect natin na pangit po yung mga comment sa baba, dyan po sa post ni Pebbles Cunanan. Pero sasampalin natin to at i-debunk natin makabayan. Okay, Pebbles, makinig ka. Last week, meron pong balita tungkol sa Kadiwa makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ayon dito sa Radyo Pilipinas, tingnan, abala na sa pag-aayos ng kanilang mga paninda ang mga exhibitors sa launching ng Kadiwa ng Pangulo sa Tugigaraw City Hall ngayong araw. That is January 30 makabayan. So dagdag pa dito, nasa 20 mga farmers cooperative and associations, MSCME at RAC or IICs ang kalahok sa naturang fair. Mga sariwang gulay, food products at maging handicraft ang pwedeng mabibili sa Kadiwa ng Pangulo City Hall grounds doon po sa Tugigaraw makabayan. Okay, isa na yan. And after one day makabayan, meron pong post ang Radyo Pilipinas, that is araw po yan ng February 1. So dito, hindi to nakita ni Pebbles or ayaw lang talaga niyan tingnan makabayan. Ayon sa balita, unang Kadiwa ng Pangulo sa Eastern Visayas na tinawag Kahuraan Hakanhuraw isinagawa ng DARF or Region 8 sa grounds ng tanggapan ito sa Kanhuraw Hill, Tacloban City. Sa Tacloban nga pala makabayan. Hindi naman kasi waray si Sir Ivan. Pure Bisaya po si Sir Ivan. Marami kasi nag-aakala makabayan na dahil nga si Sir Ivan taga Leyte, sabi na waray ba daw ako. Hindi po waray si Sir Ivan. Ako po pure na Cebuano, pure Bisaya po. Kasi nga malapit lang kami sa Cebu City makabayan. Parang neighbor island lang kami sa Cebu. So pure na Bisaya si Sir Ivan. Hindi ko masyado nakaintindi ng waray. Pasensya. Sabi nito, aabot sa 12 Farmers Association ang nakikilahok simula ng ilunsad kahapon at ito'y tatakbo hanggang bukas, February 2, 2024. Lain nito na matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto at mabigyan ng tsansa ang mamimili na makabili ng mga preskong pagkain abot kayang halaga. Okay, tingnan mo, Pebbles, bakit hindi mo to alam? Hindi po nawala ang Kadiwa Store. Nandyan lang po. Meron sila mga regular po na mga stores ng Kadiwa Store makabayan at yan po ay 24/7 open ang Kadiwa Stores. Bakit yan naman hanapin ang Kadiwa Stores? Diba? Tatawagin natin makabayan. Ito pong si Pebbles, tanungin natin, bakit yan naman po hanapin ang Kadiwa Stores? Samantalang hindi naman siya bumibili po sa Kadiwa Stores makabayan. Sure na sure yan, 101% sure si Sir Ivan, hindi pa yan nakabili sa Kadiwa Stores, yang si Pebbles. Bakit niya hanapin? Di ba gunggong talaga? Gusto lang manira makabayan. Parang si Jason sa lang, basta may mapost lang, basta lang may mamima lang, okay na sa kanila, nakasira sila sa gobyerno natin, hindi sila nakatulong makabayan. Hahanapin nila yung Kadiwa Stores. And secondly, alam ko masasaktan sila kapag merong good news na mangyayari sa Marcos administration kasi ayaw nila na malaman po na ibang tao makabayan may magaganda po na programa ang gobyerno natin. At isa rin dito yung Kadiwa Stores. Ulitin ko, Pebbles, hindi po nawala ang Kadiwa Stores. Nandyan lang po sa tabi-tabi. Kung gusto mo, hanapin lang po. Madami naman na marami naman po mga outlet ang Kadiwa Stores at saka mas nadagdagan pa makabayan. Diba? Sarap pitikin tinga to ni Pebbles. Pasaway talaga. Ito po'y alipuris ni Hitad makabayan. So ngayon, Pebbles, sino ba ang mapahiya?
Nakakaya, no? Ako lang nahiya dito kay Peoples mga kabayan, walang alam talaga eh. Puro lang mima, puro lang kapik newsan. Katulad rin po kay Attorney Harry Roque. Ba't mamaya na ho yan? Okay, so para meron pa tayong dagdag kaalaman, let's watch this. May sapat na supply ang mga agricultural products sa bansa. Ito ang naging pahayag kanina sa Rise and Shine Pilipinas ni Department of Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Belicaria Guevara. Tinukoy niya na walang dapat ikabahala ang mga consumer dahil may sapat na supply ng sibuyas, palay at mga gulay ang Pilipinas sa susunod na mga taon. Patunay dito ang pagbaba ng presyo ng ilang mga agri-products sa merkado. Dagdag pa niya, tinutugunan din nila ang napabalitang oversupply ng ilang gulay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Kadiwa Program bilang bahagi ng Bagong Pilipinas na masigasig na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yun nga po, ang binabalak po namin ngayon ay i-relaunch sana siya para mas mapaganda po, mas mapabilis. At syempre, mas maparami po ang seleksyon na mabibili natin sa Kadiwa Centers. At syempre, pag ganito po yung nangyari, hindi lang po yung mamimili ang matutuwa. Syempre, ang gusto po talaga natin makita ay yung mga farmers po natin. Yung talagang makinabang dito sa bagong, sa i-relaunch natin yung Kadiwa. Para naman po yung kita. Kasi yun po yung nagreklamo, talagang sila po kasi talagang gusto nating suportahan dahil nga po gusto natin ay tuloy-tuloy po yung pag-produce nila o yung pagtatanim nila at pagbibigay nila sa atin ng pagkain at mga agri-products na to. Dahil pag hindi po sila, syempre, pag di natin sila susuportahan, syempre hindi na po sila, mahirapan po tayo in terms of supply and production. Saan po ba lugar may Kadiwa Centers? At ano pa po yung mga plano po ng gobyerno po dito para po maging sustainable po itong Kadiwa? Asek. As of now, meron po tayong 249 regular Kadiwa. Ibig sabihin, ito po ay bukas araw-araw. Marami po tayong mga pop-up stores, Kadiwa on Wheels, mga Kadiwa by request po na nire-request po sa atin ng mga private public organizations. Tayo naman po ay nakikipag-link sa ating mga farmer cooperative associations para sila po yung magbenta po doon at mabili po ito ng ating mamimili ng mas mura dahil direkta ng po ito from our farmers. So, itong Kadiwa program naman ay yun nga po, lalo na po yung sa Kadiwa ng Pangulo po natin, pag meron po tayong ugnayan sa DTI, DSWD, DOLE, itulong-tulong po ito para makapagbigay din po tayo ng mga suporta din sa ating farmers. At syempre, yung ating mga mamimili ay direkta na po sila makakabili na mas mura dito sa mga Kadiwa Centers natin. Well, marami-rami po. Nabanggit nyo, 249 na yung may regular schedule na Kadiwa. Pero may mga bagong bubuksang Kadiwa Center po ba sa mga iba pang lugar sa bansa? Go ahead po, ma'am. Meron po mga nag-express po ng kanilang intent or meron po mga nag-a-apply ngayon para ma-accredit po sila as Kadiwa sellers, Kadiwa centers. So ngayon po So yun nga mga kaabayan, at least alam ho natin yung informations po ng Kadiwa stores, mas madagdagan pa ho yan at yan po i-relaunching po mga kaabayan ni Department of Agriculture. Okay? So sa mga haters dito at kilala po doon kay Pibos Kunanan, pakisampal naman, gonggong talaga eh. Walang alam mga kaabayan or baka alam niya, ayaw lang ibalita kasi para ayaw po malaman ng kanyang followers na mas gumaganda pa yung programa po ng gobyerno natin in terms po dito sa Kadiwa stores mga kaabayan. Okay? Pilit nilang pinagtatakpan ho yan. But dito sa ating channel, dito mabubusog kayo sa informations, mga programa, mga projects, and upcoming po na mga proyekto ng gobyerno natin, ibabalita natin yan dito. Okay? So before na mag-jump sa ating next topic mga kaabayan, well, i-shoutout muna natin. Nandiyan po kasama natin si Nonoy Florin Hills. Hi to Mama Cole. Nandiyan po si Martel T.
Hi to MS Arino, Brian Baltasar, Very Hot River. Nandiyan po si Andian Sopleo, Yolanda Quintino, Mila Igot. Nandiyan po si Leonardo Esteliero. Hi to Zyrel Salazar, Melvin Ascon, Nida Reyes. Nandiyan po si Sisquin. Hello Sisquin. Hi to Biyahe ni EJTV from South Korea. Hi to Tony Villar from Santa Mesa, Manila. Nandiyan po si Angelita Husanger. Jimboy. Hi to Jimboy and Jeriel of Cute Cebu City. That is greetings from Rodolfo Randada Rabor of Cavite, and hi to Benji Somailo of Molino 4, City of Bacoor. Nandiyan po si Jelen Cason. Hi to Ashen, Evelyn Garcia, Monet Borromeo, and hi to Ryan World Begins from Virginia, USA. Okay mga kaabayan, so dito na tayo po. Siya nga pala, before ko makakalimutan, sino ba dito yung membro po ng KOGC kay Pastor Kibuloy mga kaabayan? Kasi meron pong kumakalat ngayon na isang picture makaabayan at saka meron kasi nakalagay na captions, and I believe, at sabi kasi doon sa mga nag-comment sa baba, membro daw ng KOGC ang nagpakalat nito, na kung saan si Pastor Kibuloy makaabayan may plano daw na tatakbo na bilang senator this coming 2025. Alam ba natin yan sa mga membro dito ni Pastor Kibuloy? Totoo ba yan? Please paki-confirm naman po. Kasi yan kasi ang kumakalat ngayon, at baka kung hindi pa nyo nakita, check nyo lang po sa Facebook or doon sa Twitter, kumalat na yan ngayon. So ngayon, merong nagsasabi, alam nyo lang po, medyo malikot at pag-iisip, bakit plano pong tatakbo si Pastor Kibuloy this coming 2025, kung totoo yan ha, bilang senador makaabayan? Kasi kapag mananalo po na bilang senator, itong si Pastor Kibuloy, meron siya kasing immunity makaabayan. Well, alam naman natin na meron siyang kaso doon sa US at saka didikdikin siya dyan po sa Senado tungkol dito sa kanyang kaso makaabayan na alam nyo na po, alam naman natin yan. Well, baka siguro lalayasan niya makaabayan at saka ito po'y tatakbuhan kasi kapag siya dito ay maging Senado na o senador, hindi siya makukulong makaabayan o hindi siya madadampot. Siguro lang ha. Yan ang sabi ng iba. Tsaka nirelay ko yan sa inyo. Okay. So, dito po tayo sa balita po sa vlog po ni Attorney Harry Roque. Kasi nga si Attorney Harry Roque, sabi niya, tumawag daw sa kanya si FPRD na kung saan hindi daw to nakatulog, stress na insomnia, sa kaisip. Kasi nga nakuha daw ng nakuha daw siya ng informations dito at meron pong nabigay ng informations dito kay FPRD na malapit na daw siyang huhulihin mga kaabayan, dadamputin, baka meron na daw or in-release na yung warrant of arrest. Tinawagan niya itong si Harry Roque makaabayan. So dito nalaman natin na dahil po kung totoo ha, sinabi ni Atty. Roque, di ba sabi doon na si Digong daw ay napaka matapang makaabayan. Pero dito sa ICC parang lumambot yata. Parang napanik yata. Parang nataranta makaabayan. Di ba nakita natin yan? Saka doon, ang grabe yan. Kung magsalita yan si Digong, grabe makaabayan, parang walang kinakatakutan. Kahit sino, talagang didikdikin ho yan. Pero sa ICC, nagpalaban. Dito, nagpatulong dito or tumawag kay Atty. Harry Roque mga kaabayan. Bakit kaya? Natakot ba? Natakot ba si FPRD? At para meron tayong idea mga kaabayan, ipapakita ko lang muna sa inyo yung vlog po ni Atty. Harry Roque. Tapos alam nyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon, pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga
contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Okay, so ang totoo doon mga kababayan sa kanyang sinabi, totoo naman talaga na nagpunta po si Chief Browner, General Browner doon sa Mindanao at kinausap niya yung mga sundalo mga kababayan. Totoo yun. Pero ang hindi totoo dito, sinabi kasi ni Atty. Roque, sabi pa niya, nagpalusot mga kababayan according na sa kanyang mga sources na may plano daw na i-dismantle po itong Task Force Davao. Sabi niya mga kababayan, i-dismantle daw yung Task Force Davao para daw para freely na makapag dadamputin, arestuhin daw itong si PRD kasi nga according sa kanya mga kababayan, ito dang Task Force Davao consists of 700 soldiers, mga military men. Sila daw ay loyal dito kay PRD. So kung wala na po itong Task Force Davao, di wala na po magprotekta dito kay PRD mga kababayan. Bakit niya sinabi yan? Bakit Sir Ivan? Alam nyo, delikado yung mga kababayan. Fake news ang kanyang sinabi kasi nga yung mismo po yung AFP spokesperson, yung si Colonel Francel Padilla Macabay, nagsalita na po. Pati po yung spokesperson doon sa AFP sa may Mindanao area, nagsalita po mga kababayan na yan daw ay walang katotohanan at yan daw ay fake news. So ang ginawa kasi dito ni Atty. Roque mga kababayan, inuudyukan niya na samantalang sabi niya, hindi ako sure kung yan ba ay totoo, but according to my sources, yan daw ang plano ng AFP na i-disband daw itong Davao Task Force. Diba? Kagunggungan niya mga kababayan? Gunggong talaga eh. Binibigyan niya dito ng maling informations yung mga military men para magalit dito sa gobyerno natin at para po magalit po kay PB mga kababayan. Inuudyukan niya, diba? Sakto ba ang ating analysis dito? Gunggong talaga itong si Harry Roque mga kababayan. Kapag hindi siya sure dito sa informations, well, wag niyang dapat sabihin yan. Bakit? Magkakaroon kasi yan ng kaguluhan mga kababayan at baka magagalit pa yung mga military men natin dyan sa Davao, yung membro po ng Davao Task Force sa ating gobyerno. Yan po ang ginagawa ngayon ni Atty. Roque na yan po talaga ay delikado mga kababayan. So ang sinabi po dito, babasahin ko lang po yung sinabi po ng spokesperson ng AFP dyan sa Mindanao. Sabi niya, Task Force Davao serves as the main effort of Joint Task Force Haribon in counter-terrorism operations, and it has been effective in denying activities of terrorist threats groups and significantly maintained the peace, security, and development in Davao City. There are no instructions whatsoever coming from higher headquarters to remove Task Force Davao from its present mandate. Tingnan mo, Harry Roque, gunggong talaga to, walang katotohanan yan. Kasi nga, nakaabot po sa kanila itong sinabi po ni Harry Roque mga kababayan. At saka nagsalita rin po dito, yung si Colonel Francel Padilla, yung bago po na spokesperson mga kababayan sa AFP, sabi niya dito, the Chief of Staff went to Davao last weekend, yung si Brown na makabayan, but his sole purpose was for three things. Look into the humanitarian and disaster response, how the AFP will assist the sakuna na nangyari sa Davao. Pangalawa is yung operations that is being conducted in Davao, and the third is to look upon the welfare of the troops, the unwavering, remind them of their unwavering commitment towards being united and professional. The 3 points that was stated a while ago was his purpose for his visit. Ikaw, ito talagang si Harry Roque makabayan, attorney to, pero grabe, naging tanga na rin naging bangag na rin 'Di ba? Nagbibigay sa dito ng kaguluhan talaga diyan sa Mindanao makabayan. Inuudyukan niya itong mga military men diyan sa Davao, yung membro po ng Task Force Davao makabayan para magalit po sa gobyerno natin at para po magalit kay PBM. Dapat pitikan na yan. At dapat talaga kakasuhan yan si Roque mga kabayan. 'Di ba? Parang sedisyon na kasi yan Okay, so at least alam na ho natin yan. At yan po ay fake news ang sinabi po ni Harry Roque mga kabayan. Gonggong talaga At saka nag-post rin niya pala itong si Mark Anthony Lopez mga kabayan, si Mark Lopez. Ito rin tungkol po sa warrant of arrest kay FPRD daw. Kasi sabi doon sa kanyang post, a warrant of arrest is now pending to be released against former President Rudy Duterte. Okay, i-play ko rin po makabayan. Isa pong vlog dito ni Harry Roque. Kasi nga nag-super panic na dito, na super stress na dito si Harry Roque. Ito po tungkol sa ICC. At saka kapag pagbabanggitin natin dito yung ICC, isa lang po ang mapapasok sa ating kaisipan kung sino to yung complainant, kundi, di ba, si Trillians makabayan. So for more details, let's watch this. So,
Ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokes-hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na, lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant, at complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Camiguin nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with the threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal? Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang bisa, but anything is possible. Okay, kung bakit yun nasabi po ng Secretary Anyo at Secretary Galvez Makabayan, di ba sinabi niya yun na gagamit sa ito ng force kung sakaling ipagpipilit po ni FPRD na ihiwalay po yung Mindanao sa Pilipinas. Kasi ayaw po ng Makabayan at kitang-kita po natin sa ibang leader, kahit hindi po dito kay Secretary Anyo, kay Galvez, sa ibang mga mababatas natin na taga Mindanao at sa mga kababayan natin, ayaw talaga nila na ihiwalay po yung Mindanao sa Pilipinas.
Pilipinas kasi na hindi na makumpleto yung Pilipinas mga kababayan, di ba? Pati nga si Senator Bato, nilaglag po si FPRD mga kababayan, di ba? Ayaw na ayaw niya at hindi po dito sinuportahan ni Senator Bato si FPRD. Ang plano niya na ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Kasi nga sabi niya, hassle daw na magkuha pa dito ng passport kapag bibisita niya daw siya sa kanyang mga apo o sa kanyang anak, kailangan pa ng visa. At pati rin po dito si Manny Pacquiao, nagpahayag rin po na ayaw niyang suportahan po yung plano ni FPRD na ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. So walang gusto makabayan. Sino man lang dito yung gusto na ihiwalay po yung Mindanao? Yan ang pong si Congressman Makabayan. Si pangalan nakalimutan, si Gonzales ba yon? Yung katabi po ni FPRD Makabayan, yung sa press con. Silang dalawa naman ang gusto niyan. And the rest po sa Filipino people sa Mindanao po, kahit magtanong-tanong kayo sa Mindanao, wala talagang gusto na ihiwalay po yung Mindanao sa Pilipinas. Okay? So ang may gusto lang siguro, pati na po itong si Rocky Makabayan. Pero si Bato, ibang mga kasangga nila, na mga kasama po dyan sa mga DDS, hindi ayaw na Makabayan. Okay? So before na mag-jump po sa ating next topic, i-share natin si Ma'am Garclia, si Steve Beer, si Redler, si Trexie, Sir Lowe, nandiyan po si Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Paul, Mami Lance, Simply Tokes, hi to Lely, si Carmen, Judy, Don Kings, Ridwan, J. Cabal, Lentek Power Steam, Aiko, Pax, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung ibig ko sabihin. 'Di ba naka-focus po itong si Harry Roque kay Trillanes Makabayan. Nakalimutan ko lang At before ko makalimutan, siyempre ipaparinig ko muna sa inyo kung sino pa dito yung isang complainant Makabayan. Kung hindi man si Trillanes, siya po yung complainant dito, yung nag-file po ng nag-file po doon sa ICC Makabayan para makulong si FPRD. Ipaparinig ko muna sa inyo. Ito po si Magdalo Gary Alejano Makabayan. So para alam mo natin yung details, ipaparinig ko lang po sa inyo, okay? So para more details, let's hear this. Tapos ito naman, hindi ba nila na-realize na kayo yung nag-file impeachment against Duterte at kayo yung nag-file ng information sa ICC? Hindi ba sila nag-research about you? And also, I was surprised. Okay, so dyan ulitin natin Makawan. One time lang po, one time. Tapos ito naman, hindi ba nila na-realize na kayo yung nag-file impeachment against Duterte at kayo yung nag-file ng information sa ICC? Hindi ba sila nag-research about you? Okay, so Christian Esguerra, mukhang nadilas Makabayan. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga hindi po yun sinagot ni Gary Alejano Makabayan, yung ex-marine. Parang iniba niya kaagad yung istorya. Pero siguro nakausap na sila si Gary Alejano at saka ito si Christian Esguerra tungkol ito sa ICC, at napag-alaman po ni Christian Esguerra na ito pong si Alejano ay isa siya sa nag-file ng complaint, or baka siya talaga yung nag-file ng complaint doon sa ICC Makabayan versus kay FPRD. Diba? Lahat ng tao nakafocus kay Trillanes Makabayan. Siyempre, alam po si Trillanes, napakaingay niyan, pero hindi nila alam merong ibang tao kundi ito po si Gary Alejano Makabayan. Okay? So, clear na ba lahat? At least, marami tayong alam. So, ipapakita ko sa inyo yung sa Senado Makabayan, yung hearing tungkol doon sa amnesty, kasi nga nagkaroon dito ng decommission yung mga membro po ng mga rebelde, CPP, na nagbalik loob po sa gobyerno natin, nag-surrender sila Makabayan. In return, bibigyan sila dito ng financial assistance na worth 100,000 pesos. Pero meron pong mga sabi dito ng Senator Raffy Tulfo, baka daw merong corruption ito nangyari. Ang problema kasi Makabayan, kay Senator Raffy Tulfo, ang kanyang pananalita, ang kanyang the way siya magsalita, parang inakusahan niya na yung tao Makabayan na corrupt. Kaya nga hindi nakapagtiis si Secretary Galvez. Talagang sinagot niya itong si Senator Raffy Tulfo at talagang nagkainitan silang dalawa Makabayan. Okay, so for more details, let's watch this. Favor President Duterte's plan? I am not in favor. I strongly reject his proposal. All right. Okay, Senator Tulfo, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Magkano pong binibigay na cash assistance sa bawat surrendery po? For the MILF, we are giving 100,000 100,000 unconditional cash transfer. 100,000. Okay, ilan po yung surrendery?
We term it decommissioned, Your Honor. Hindi, ilan po yung nag-surrender na nabigyan ng 100,000 each? 26,132. 26,132. Ilan po yung baril? We have 4,625. So, 26,000 ang nabigyan ng 100,000 each at ang kapalit ay 4,000 na baril. Hindi ho ba kayo nag-conduct na investigation bakit ganito kalaking discrepancy? At ano po naging result ng inyong investigation? At meron ho bang nanagot? Meron ho bang nasibak? Sir, actually, sir, that's our demand to the implementing panel, considering that, as we have said, we have a security judge. Sorry, sir. Sorry. Ang tanong ko po, nag-conduct na ho ba kayo ng investigation? Kasi ang laking pera po dito, and discrepancy, 26 versus 4,000. We're talking about the hundreds of millions na dito siguro. Sir, we investigated the documents of our agreement, and we have not seen any document that... Kaya nga po, yung nag-disburse ng nagbigay ng pera, 100,000 each surrendering na umabot ng 26,000, sino po yun? Sino-sino yun? Kasi ang gagawin nyo lang po, 26,000, 100,000 each, 2.6 billion. Tapos 4,000 lang yung baril na, di ba kapalit yan baril, di ba? So, sino ho yung namigay ng pera, nag-abot ng pera, nag-process ng mga surrender? It was the DSWD who processed, but the IDB... No, it should not be the DSWD. Dapat kayo po sa military para kayo po nagbe-bet to make sure na ito'y talagang surrendery. Di ba? Bago nyo sana bigyan ng pera, nasa inyong baril. Pera kapalit ng baril. 100,000 po itong pinag-usapan natin, hindi po ito 1,000. Based on the agreement, Your Honors, we have commissioned the International Decommissioning Body, including the Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po, sino nga po itong members, itong mga membro ng body? Ulitin ko pong tanong ko, huwag na tayo magpaikot-ikot, sir. Pag binigyan sila ng 100,000 ng DSWD, dapat may kapalit siya na baril. Tama? This is not the... Hindi, sir, ganun dapat talaga, di ba? Dapat nag-match. Ba't ka magsusurrender kung wala ka namang baril? Eh kung magawa-gawa lang istorya na ako ay MILF. Your Honor, we are implementing the peace agreement. The peace agreement does not specify. Then, sir, ba't kayo pumayag? Then, huwag nyo sana i-release yung 100,000. Diba, sir? Ganun lang kasimple. Hindi nyo sana ni-release yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukuhan po tayo. 2.6 billion unaccounted for. Saan po napunta to? Kasi kung ganito rin lang, ako po isa sa mga gagawa na hakbang na bawasan po yung budget ninyo from 7 billion, tumaas pa nga kayo, 1 point something billion. You started with 1.9 billion, now 7 billion. Sa kabila nitong kapalpakan na nangyari. Nabigyan pa kayo ng increase, kumbaga, ang kakapal naman po ng mukha nyo dyan. Sorry ha, ang kakapal ng mukha nyo. Meron na nangyaring anomalya. Para sa akin, this is a big anomaly. May nangyari ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hingig pa kayo, gawin nyo pang 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo 100 billion na lang. Sir, the agreement was made during the time of President Aquino. And we are just implementing the... Oo nga po, sir. Pero nandun pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabi mo lang MILF ka, bigyan ka 100,000. Nakalagay pa sa agreement na show me. The agreement says that the 40,000 will be decommissioned. The number of 40,000... Sir, you're hearing me, but you're not listening to me. Tinutumbok ko po dito yung anomalya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, na-decommission na siya, anong patunay na siya ay member ng MILF? Ang isang patunay dyan yung baril para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi, MILF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam nga ba nang pupunta sila, may daladalang
batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito ang armas ko, gulok. Ito 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Kaya nga po, kung ako dapat sa sitwasyon mo, may nasibak na, may nakulong na. Totoo yan. Kasi laki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 46,000 versus 132 versus 4,000. Follow-up question lang in line with the question of Senator Tulfo. Kanino niya ba binibigay 100,000? Sa surrender pa mismo o sa organization? Combatant, the IDB fully identified and verified the identity. In fact, they can... Mismo sa surrender? Yes, sir. Yes, Your Honor. Kasi meron mga aligasyon na merong mga hindi umaabot na total na 100,000. May mga cut pa raw. Sir, at hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderies. Based on the decommissioning process, most of them will have the biometrics, Your Honor. Pinapipirma niya ba na nakakatanggap ng 100,000? They have the biometrics ID. So it is fully identified by the IDB because the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And it is being given to the individuals, Your Honor. Kasi nakakatakot niyan. Pagka sa organisasyon yung binigay 100,000 kada surrender, baka naman lalo silang pinopondohan pa ng gobyerno yung kanilang recruitment plan. Mr. Chair, okay, pwede magsingit. Ito lang po ang gusto kong mangyari. Gusto ko, kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved sa korupsyon. May korupsyon dito, whether you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy. Mag-imbestiga po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito, ang nawala sa gobyerno. Your Honor, Dahil kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, patatapyasan ko kayo ng budget. Your Honor, I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mga weapon. Kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy dahil kung hindi po, kung hindi po talaga, kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch. At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors... Kasi we're talking of hundreds of thousands. May mga allegation pa nga. Hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kong sinabi ko rito. Your Honor... Mag-apologize pa ako sa'yo. Pero unless hindi mo paliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Your Honor, the commissioning body is an international body that really facilitated the decommissioning. International body is facilitating, pero sino nag-release ng pera? Tayo, Pilipino. DSWD nag-release ng pera. Yes, but to the recommendation of the body, kung ano may body sinasabi nyo. Actually, the body will not say that the individual is already validated. Considering that international body is those are experts from. I know, sir, but the only you're in the military, right? Define combatant. Define combatant. Combatant can be the actual
the actual Yes. individuals Yes. holding the firearms. Holding firearms. So, ibig sabihin, meron siyang firearms. Yes. So, your definition, galing sa'yo, your definition of combatant is someone holding a firearm. Yes. So, where is that firearm ng combatant na sumurrender na binigyan 100,000? Dapat magmamatch yan. Galing na mismo sa'yo, combatant is the one holding the firearm. Where are the firearms? Sir, ito nga natin sa ano. Last na, sir, ano? Saka isa pa, sir, hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 100,000, umabot ng 2.6 billion and 4,000 lang firearms. Kasi kung ako, sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako, sir, mababahala na ako. Kung ako, talagang hell break loose. Sir, I have said earlier that the decommissioning of combatants have many process, including the decommissioning plus the SALW and also the DPAGs. DPAGs are the one in charge on those firearms that we considered as loose that had been given to the MILF and the MNLF. Those firearms that are personally owned, it will have a different program, and we believe. So ang sinasabi niyo, sir, okay, nabanggit ang kanina personal. So may pupuntang combatant, may baril ako. Hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, Your Honor. Kumayag kayo ng ganon? Eh di dapat, wag nyo bigyan ng 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay may mga baril pero hindi sinurrender sapagkat personal use nila. O ba't tayo pumayag, sir? Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro, na kung bakit ganitong discrepancy, then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas 1.9 billion, naging 7 billion. Heck. Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Wag naman po. I don't have anything against you, Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. May nakita akong kalokohan dito, pinupunan ko po. Wag ho kayo magalit. But magalit na kayo na magalit, I don't give a heck. Sir, what I'm doing is investigating legislation. Kasi po talaga it doesn't match. Tatanggapin ko na lang kasi sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as factual. And again, I'm not saying it's you. Wag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo, hindi kayo naawa sa mga polis. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po dito ay
200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang corruption, then ako mismo magsasabi wala palang corruption. Okay, we will just... And I would even apologize. Pero kapag hindi nyo po napatunayan sa amin, naging klaro sa amin, may account itong 2.6 billion, then I'll say, corruption is corruption. Period. Thank you. Okay, we will just... Thank you, Senator Tulfo. Napansin niyo ba yung mukha po ni Jinggoy Macabayan sa ni Amy Marcos? Hindi man drawing, no? Natakot na eh. Ang problema kasi dito, hindi ko sa ipagtatanggol dito si Secretary Galvez Macabayan. Pero pagkantindi ko kasi sa kanya, di ba sabi niya, kapag meron pong surrenderies, acceptable naman kasi kapag meron dala po yung, like for example, yung mga explosives Macabayan, granada, yung ginagamit nila pampasabog, o yung mga, let's say, yung kutsilyo, siguro, hindi natin alam, baka yun po ikasama lahat Macabayan, i-consider do yun. As long as yung mga katulang mga granada Macabayan, di ba? Ang problema kasi kay Senator Raffy Tulfo, hindi niya pinapag-explain si Secretary Galvez ng diretso Macabayan. At parang ayaw niyang intindihin, di ba? Binabara niya kaagad. Kaya uminit yung ulo ni Secretary Galvez. Siyempre, dito Macabayan, pero dapat kailangan talaga yan na imbestigahan po kasi nga bilyones ang pinag-uusapan dyan eh. Napakalaki po. Pero naintindihan ko rin po yung part po ni Secretary Galvez, naintindihan ko po yung part po ni Senator Raffy Tulfo. Okay? So, anyways mga kabayan, yan po ating nakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, alam po namin na hindi mo po kami pababayaan. Sa kabila po ng mabibigat na pasanin at patuloy na mga problema sa aming kasalukuyang sitwasyon, nararamdaman po namin ang iyong presensya. Hindi po namin hinihingi na alisin mo po ang lahat ng bagay. Nais lang po namin na makasama ka habang hinaharap ang mga araw ng sakit at lungkot. Nagtitiwala po kami na hindi mo po kami iiwanan. Darating ang araw na ito ay magdadaanan at sa iyong awa at mga pagpapala, malalampasan po namin ang mga suliranin ng buhay. Idinadalangin namin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.